Magandang buhay! Halina't talakayin natin ang aralin 4. Ano nga ba ang pinagkaiba ng register at variety ng wika? Huli ito si Ginang Laika B. Roldan, ng guro sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Narito ang inyong kasanayang pagkatuto na nais kong matamo ninyo matapos nating talakayin ang araling ito. Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw at mga karanasan. Bago yun, meron muna akong ipapakita sa inyo o babasahin sa inyo mga usapan ng iba't ibang grupo ng tao. Sabi dito, what if konbo lahat the people here in Pinas? Sabi ng magnanakaw, hold up, make bigay all your things. Don't make galaw or I will make tusok you. Sabi ng pulis, make suko, we made you napapaligiran. Sabi ng impeachment trial, you are so asar, I'm galita to you. Sabi ng realista, let's make baka, don't be takot, don't be saucy, join the rally. So nakakatawa kung iisipin na hindi natin malis sa isip natin na what if dumating yung time, dumating yung oras na ganito na ang conversation o usapan ng mga tao. Usapan natin ang register at variety ng wika. So, pag sinabi nating register o rehistro ng wika, ito ay isang varyasyon sa wika na may kaugnayan sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika. Ito ay mas madalas nakikita o nagagamit sa isang partikular na disiplina. Dinamiko ang wika, tulad ng sinabi ko nung nakaraan, nagbabago. Kaya't nagkakaroon ito ng iba't ibang rehistro batay sa konteksto ng paggamit nito at kung sino ang gumagamit nito. Sa pagkakaroon ng pagbabago ng wika sa taong nagsasalita o gumagamit ng wika ayon sa tono, paksa at paraan ng kung paano tayo nakikipag-usap. Isa-isahin natin. Pag sinabing tono, ito yung tono ng kausap o tagapakinig. Ito ay naaayon ng wika sa sino ang nag-uusap o para kanino yung binabanggit natin. Paksa, sino ang pinag-uusapan? Ito ay batay sa larangan na tinatalakay sa panahon. At paraan o paano nag-uusap. Ito naman ay ang pasalita o pasulat na pagtalima sa mga panuntunan na dapat sundin batay sa uri ng piniling paraan ng pag-uusap. So narito ang halimbawa ng mga register. Sa economics, sa politika, sa edukasyon, sa literatura, ang mga salitang makikita ninyo na hanay ng bawat larangan ay doon nyo lamang mapapakinggan dahil sila yung mga salitang inirehistro sa kanilang larangan. Sa economics, yung kita, konsumo, kalakal, puhunan, pamilya, pananalapi, produkto ay ginagamit lamang sa larangan ng ekonomiko. Sa politika, pamahalaan, batas, kongreso, senado, korte, election, corruption. Sa edukasyon, makikita natin sa ating mga estudyante, sa ating mga guro, na naririnig lang natin o ginagamit natin ng mga salitang ito. Pagsusulit, enrollment, klase, class record, curriculum, campus, academics. Pagdating naman sa literatura, mga literature natin, mga akda natin, may mga prosa, awit, mitolohiya, author, salaysay, tauhan. Sa madaling salita, ang mga salitang ito na nasa mga larangan na kinabibilangan nila ay yung tinatawag na register na wika. Ginagamit lamang yung mga salitang yon sa kung paano sila inarehistro sa larangan nila. Okay? May tinatawag naman natin tayong variety ng wika. Ito ay ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng bawat lugar. Ito rin ay isang simbolismo tungo sa pagkakakilanlan ng bawat individual. Sa pamamagitan ng wika ay nailalabas o napapahayag natin ang ating mga emosyon at saloobin. Masaya man o malungkot, ginagawa natin ito sa pamamaraan ng pagsusulat o pakikipagtalastasan sa iba. Ang ating wika ay may iba't ibang variety. Ito ay sanhi ng pagkakaiba-iba ng uri ng lipunan na ating ginagalawan. Geografiya, antas ng edukasyon, okupasyon, edad, at kasarian at uri ng pangkat etniko na ating kinabibilangan. Dahil sa pagkakaroon ng heterogeneous na wika, tayo ay nagkaroon ng iba't ibang variasyon. At dito ng ugat ang mga variety ng wika ayon sa pagkakaiba ng mga individual. So narito ang mga variety ng wika.
May tinatawag tayong dialect, sociolect, idiolect, pidgin, at creole. Unahin natin ang dialect. Ito ay ang mga variety ng wikang nalilikha ng dimensyong geograpiko. Tinatawag din itong wikain sa ibang aklat. Ang dialekto, ang wikang ginagamit sa isang rehiyon, lalawigan o puok, malaki man o maliit. So narito ang mga halimbawa. Sa Tagalog, ito ay dialekto ng mga Tagaluzon, Tagalog. Pero, nagkakaiba-iba pa rin tayo ng mga ginagamit na salita kahit tayo para-parehas sa Tagalog ang dialect. So, halimbawa dito sa Rizal, kumparahan natin sa Morong. So, parehas silang Rizal, pero nag-iiba-iba yung kanilang mga salitang ginagamit o katawagan sa isang bagay. Sa Rizal, ang palitaw, sa Morong, dila-dila. Munggo, balatong, ate, kaka, lola, inda, pupu, nanang, lolo, amba, timba, sintang, latek, kalamay, hati. So, mula sa mga salitang yan, mula sa mga iba't ibang katawagan na yan, pagamat sila ay nasa Katagalugan, nagkakaiba-iba pa rin sila ng salita. So, yun yung pinagkakasunduan nilang salita sa kanilang lugar at yun yung tinatawag nating dialekto. Halimbawa pa, sa Tagalog, Cebuano, Waray, Kapampangan, Hiligaynon. So, may mga salita dyang ngiti, umaga, tanghali. Pero naiiba na mga katawagan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, dialekto ang tawag doon. Hawa dito ay gabi sa Tagalog. Sa Cebuano ay gabi. Sa Waray, gabi. Sa Kapampangan ay bingi. So, parang bingi na sa atin, hindi na makarinig. Pero sa Kapampangan, gabi yun. So, sa Hiligaynon, bai. Yan. Bawa pa ay maganda. Sa atin sa Tagalog, maganda. Sa Cebuano ay maanindot nga. Sa Waray ay mabaysay. Sa Kapampangan ay malago. Sa atin ang malago, umaga makapal na yung damo. Then sa Hiligaynon ay maanyag. Okay? So, kasunod, sociolect. Pag sinabi nating sociolect, sa variety nabubuo batay sa dimensyong sosyal. Tinatawag din itong sosyal na variety ng wika dahil nakabatay ito sa mga pangkat etniko. Ang sociolect ay maaari ding may legal na rehistro na tinatawag na jargon. Ang jargon ang mga tanging bokabularyo ng isang partikular na pangkat ng gawain. So, narito ang mga halimbawa. Okay? Ayan. So, narito ang mga halimbawa. May tinatawag tayong gay linggo. So, ito yung mga samahan ng mga kapatid nating Becky, na kung saan meron silang mga gay language na ginagamit at nabuo. No? Bawa ay jowa, bigaloo, mudrakels. So, yung mga salitang ginagamit nila. So, yun yung halimbawa ng sociolect. Mula sa isang sosyal na grupo, no? Mula sa pakikipag Kay pangalawa, yung konyok, ito ay variant ng Taglish na may ilang salitang Ingles na inihahalo sa wikang Filipino, tinatawag nating code switching. Na kung saan ay pinagsasama ang wikang Filipino at ang wikang Ingles, no? Na ito ay ginagamit natin sa mga informal na usapan, pero pagdating sa formal na usapan, hindi ito katanggap-tanggap. Bawa ay, let's make kain na. Wait lang, I'm calling Ana. If I get takot, would you hawak me tight? If I make something mali, would you make it right? If I build an apoy, would you bantay the flame? If I said I miss you, would you ramdam the same? So, yung pinaghalong wikang Tagalog, wikang Filipino at Ingles. So, ang tawag doon is code switching or konyok. So, isa siya sa halimbawa ng sociolect. Halimbawa pa ito, parang you're so right, maybe. Okay, pangatlo, jologs or jejemon.
Ito ay nagmula sa salitang jejeje na isang paraan ng pagbabaybay ng hehehe at ng salitang Hapon na Pokemon. Ito ay nakabatay sa wikang Ingles at Filipino, subalit isinusulat ng may pinaghalo-halong numero, simbolo at malaki at maliit na titik, kaya't mahirap intindihin lalo na't hindi pamilyar ang tinatawag na jeje typing. So halimbawa ay ito kasing Jejemon or Jologs, yung mga pinaikling salita na gumagamit din tayo ng mga letter, numbers or numero. Ito kalimitan ay umusbong noong panahong nauso ang text. Since noon na ang cellphone natin ay limited ang space, pinapaiksi natin yung mga salita natin. Kaya yung dito na DITO, nagiging dito D2 na number. So, yun yung tinatawag nating Jejemon, na halimbawa ng sociolect na wika. Nabuo ito ng mga kabataan, ng mga iba't ibang grupo ng tao, no? Lalo't higit na nakakatakot nga sa panahon ngayon, lalo noong panahong hindi pa pandemic, na kapag nagpapasulat ang guro ng sanaysay, na a-adapt nila yung kung paano sila magsulat sa chat at sa text. Na-adapt nila sa pagsulat ng isang formal na sulatin na hindi naman dapat. Ito ay tinatanggap kapag informal, pero kapag formal, hindi na po siya katanggap-tanggap. Okay? Kaya yung kaapat ay jargon. Ito ang mga natatanging bokabularyo ng partikular na pangkat at may pagkilala sa kanilang trabaho o gawain. Kaya halimbawa, exhibit, appeal, compliant. Okay. Dako tayo sa idiolect. Ito ay mga individual na paraan ng estilo na paggamit ng wika tulad ng sinabi ko sa tatlong aralin. Halimbawa ay sina Mike Enriquez, Noli De Castro at Jessica Soho. So marami pang iba. Marami pang mga tao na may tatak sa kanila kung paano sila naiipahayag yung wika nilang ginagamit, na sa pamamagitan ng radyo at TV, nalalaman natin yung kanilang paraan at estilo ng pagsasalita na nagiging tatak nila sa mahabang panahon. Okay, panghuli yung Pidgin na Creole. Ito ay tinatawag sa English bilang ang Novades native language. Nagkakaroon nito kapag ang dalawang taal na tagapagsalita ng dalawang magkaibang wika na walang common wika ay nagtatakang magkaroon ng konversasyong makeshift. So, itong halimbawa na sa English, rice. Sa Chabacano, moriqueta. Sa Chacabano or common ay canon. Sa Spanish ay arroz. So, rain, lluvia, aguacero, car, kotse, auto. Okay, yun yung tinatawag na Pidgin, no? Creole. Okay, so dito nagtatapos ang ating aralin 4. Bago yon, meron muli akong katanungan sa inyo na maaari nyong i-comment sa comment section. Ikaw, taga saan ka? Ano ang tawag sa inyo ng salitang pamamanhika? Muli, ito si Ginang Laika Biroldan. Makita-kita tayong muli sa Aralin 5. Salamat!